Yan, good morning mga kaibigan, mga kabi. Welcome back sa ating YouTube channel. Siyempre, kay Goldfish. Nahirapan po ba kayo na mag-breed ng mga platyfish? Pwes, tuturuan ko kayo ngayong umaga. Yan ang ating topic. Kaya samahan niyo po ako sa ating mga isda. Dito nakalagay yung mga platyfish natin mga kaibigan. Dito sa mga tab na to. Diba may gapi din. Subukan natin ito. Yan lang setup natin na ating storage box na kulay black. Tapos ito may aquatic plants tayo rito na hydrilla. Yan lang setup natin. Ito yung mga platyfish natin. Yan, balloon platy. Yan lang, simpleng ano lang. Pag-breed natin ay tawag dito ay natural breeding. Dahil natural breeding dyan na sila nagbre-breed mismo mga kaibigan. Meron tayo dyan mga platyfish na 20 pieces ata nabili ko nun. Tapos nilagay natin dito dahil balak na natin i-breed. Bali mga 2 months na sila rito mga kaibigan. Noong unang buwan yung mga platy natin dito may mga malalaki dyan pero hindi ko nakikita yung mga fry. Pero nung nakaraang araw kumuha na tayo ng fry dyan, nakakuha din tayo ng 30 pieces na balloon platy. Yan, tapos nilagay natin doon sa likod dahil nga hiniwalay natin yung mga fry. Hindi ko kinakain nila yung mga fry kaya hiniwalay natin. Diskarte ko mga kaibigan kung gusto nyo magparami nitong platy. Yan mga breeder natin. Gusto nyo magparami nitong platy, gawin nyo mga kaibigan, napakasimple lang. Hayaan nyo lang dyan sa breeding area nyo, breeding tank. Tapos pakainin nyo lang araw-araw. Tapos change water pag madumi na yung tubig. Napakain ko lang dito pag wala akong watch pong PO2, yun, sinking o PO1. Depende kung ano available sa inyo. Tapos mga kaibigan, huwag nyong gagalawin, huwag nyong istorbohin yung mga platy. Ganun na diskarte dyan. Katulad niya, may mga fry na naman sila. Yan. Ito sinapansin ko sa platyfish pagka lagi yung tinitingnan o nabubulabog. Parang hindi sila nagbe-breed mga kaibigan. Yun lang po ay experience lang natin mga kaibigan. Subukan natin tingnan dito kabilang tab mga kaibigan. Yan. Dito may mga platy rin tayo. Yan po. Mga red platy naman to. Red platy lang, hindi sa balloon. Dito sa kabila balloon platy. Ito red platy. Yan. May mga kasama pang gapi fish yan. Yan mga kaibigan, mga kabi, pumasok muna tayo dahil napakainit sa labas. Doon lang natin binibreed yung ating mga platyfish. Siyempre doon sa ating storage box lang na maliit na yun. Okay naman sila, nakapag-breed na tayo. Pero talaga aking experience lang dito sa pag-breed ng platy. Pag na-istorbo sila, para kayo talaga nilang mag-breed Pero pagka pinabayaan lang natin mga ilang buwan doon, tapos check nyo, pakainin nyo, gaya ng sabi ko, papakainin nyo lang araw-araw, tapos water change. Napakabilis nila magparami mga kaibigan pag hindi na-istorbo. Yan po ay experience ko lamang, batay lamang po sa pag-aalaga natin ng mga isda. Yan mga kaibigan, dadagdag ko lang po yung platyfish po natin na alaga, uri po siya ng isang live bearers. Katulad din po siya ng mga gapi, molly, swordtail. Pag nabuntis po yung isda natin, paglabas nila, fry na o isda na. Hindi katulad sa mga angelfish, tapos yung alaga natin ng mga goldfish, eggs muna sila, tapos mag-hatch pa sila ng ilang araw bago maging isda. Yan mga kabi, may mga platy tayo rito inaalagaan sa ating munting isdaan. Ang klase lang ang nandito sa atin. Marami kasi klase ng mga platy mga kaibigan. Pero yung alaga natin dito, syempre yung kanina, balloon platy, tapos yung red platy, tapos yung ibang mga klaseng platy na assorted na. Yung mga blue moon, Mickey Mouse, wagtail, yan.
Yung iba pa mga kaibigan na kayo na bahalang tumuklas ko, ano pa yung mga uri ng platy na yan. Basta ako, ganun lang ako mag-breed ng platy. Inayaan ko lang siya sa lalagyan, tapos pakain lang, tapos water change. Then pagka may mga prey na ako nakikita, nililipat ko sa grow out natin para hindi naman makain ng mga breeder natin, yung mga bagong fry. Ganun lang mga kaibigan, napakasimple. Basta huwag nyo lang bubulabugin. Makikita nyo mga kaibigan, napakabilis, napakadami nila mag-anak. At yan mga kaibigan, mga kabi, at tatapusin natin yung vlog ngayong araw kung paano tayo magparami ng mga platy fish dito sa ating munting isda. Sana may natutunan kayo kahit paano mga kaibigan. Siyempre, nagpapasalamat po ako sa lahat ng subscriber natin, laging dyan nanonood ng ating mga vlog. Maraming salamat po. Kung wala kayo, wala ka. Ayun mga kaibigan, natapos tip ko lang, pag nahirapan ka pa rin na magparami ng isda, mga platy, push lang ng push, subok lang ng subok. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo hindi natin alam kung kailan tayo magiging successful sa ating pag-aalaga. Subok lang ng subok. Kung hindi gumana yung sinabi ko sa inyong pag-breed ng paano parami ng platy, subukan nyo na may iba. Mismo sa inyo rin, kayo rin yung makaka-discover kung paano alagaan. Basta makahuli mo lang kilitin ng isda niya, yak dadami. Yan mga kaibigan, maraming salamat. Hanggang sa susunod, marami pa akong gagawin ko tulad ng dati. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Ingat kayo. Bye bye.